po, Diyos. Um, Bago po tayo mag-take ng communion, let's just take a moment to slow down. If nagmo-multitask po tayo, let's pause for a while. Dahil ang communion, hindi lang ito something na ginagawa natin out of routine. Hindi ito ritual na part lamang ng service natin, bagkos it's a reminder. Uh, it brings us back to what Jesus did for us. His love, His sacrifice, and yung grace na binigay niya sa atin at freely nating tinanggap. Sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 28, everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. Uh, yung verse na yon is not really meant to make us feel pressured, but it is simply an invitation na magpakatotoo tayo kay God. Um, let's just be real. And yung um, whatever yung nasa heart mo ngayon, whether it is stress or shortcomings or mistakes or worries, you can bring everything to Him right now. Invite invite mo si Jesus, invite mo yung presence niya to be with you as you take the communion, as we take the communion. So, right now, let us take the elements. And as we take the bread, we remember His body that was broken for us. And as we take the cup, we remember His blood that was poured out so we could be forgiven and made whole again. Habang ginagawa po natin ito today, just come as you are. Just be real. No need to pretend, no need to have everything together. Just come with a thankful heart, remembering that you are loved, you are forgiven, and you are not alone. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, um, sa buhay ni Jesus Christ na binigay niya sa bawat isa po sa amin so that we can be forgiven, we can be made whole again. And um, and through Jesus Christ, whatever we are feeling, whatever we burdens that we carry, Lord God, we can freely and we can openly um, present it to you, O Lord. And we know, Lord God, na sa bawat dinaraanan po namin at pinagdadaanan namin ay ikaw po ang aming kasama. And through you, Lord God, I'm we can come as who we are, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, and we truly praise you and worship you, Lord God, for everything that you have done in our lives, Lord. This we pray in the name of Jesus. Amen. Back to you po. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Sister Isondra. We were loved. We were accepted in the beloved. And we're not forgotten. Amen. So kung iniisip natin na tayo ay nag-iisa at parang hindi tayo naaalala ng mga mahal natin or someone closest to us, always remember the sacrificial death of Jesus. Amen. It's a sign of God's love for us. Amen. So thank you, Sister Isondra and Doc Vanessa, sa ating napakasarap na worship at itong ating communion ay napakahalaga na
remind araw-araw, no? O not only Sunday na may gathering tayo, kundi everyday, i-remind natin yung ating mga sarili. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon and welcome to Revival Sunday. Yan. Tayo po ay nakiki-isa sa ika-66th anniversary ng Charismatic Renewal Movement. So marahil ang iba sa atin dito ay hindi pa pinanganak noong 1960s, no? But praise God, no? Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ito po ay napaka makabuluhan. Tayo po ay manonood ng isang video. Ayan, habang sinasalang ni Lady Len. Himala ng Diyos sapagkat napaka-imposibleng mapagsama ang mga churches na ito noong mga panahong iyon. Tanging ang banal na espiritu lamang talaga ang kayang makagawa ng pagkakaisang ito. Ito ang diwa ng charismatic renewal na ngayon ay ipinagdiriwang natin ang ika-66th anniversary. So yun po yung sinabi natin kanina, no? So yung salitang charismatic, next slide, ay nagmula sa salitang charisma, ng ibig sabihin ay gift of grace o kaloob ng biyaya. Ang charisma ay kaloob mula sa Diyos na nagbibigay kapangyarihan sa isang believer. So sa ating lahat ng mga mananampalataya upang makibahagi sa gawain ng Diyos. Ibig sabihin, ginawad ng Diyos ang iba't ibang spiritual gifts o ang spiritual na kaloob sa isang believer upang siya ay makalahok sa paglilingkod sa church upang ito ay mapalago at mapalakas nang sa ganoon ay maisakatuparan ang layunin ng Diyos sa kanyang iglesia o sa kanyang church. Amen po. Next slide. Bawat Kristiyano ay may Holy Spirit. Amen? Kaya bawat Kristiyano ay charismatic dahil bawat isa ay pinagkalooban ng kaloob na magpagamit, na magagamit sa ikalalago ng Christian community. May pinagkalooban ng mangaral, may pinagkalooban ng pag-awit, ang ilan naman ay binigyan ng kaloob ng pamamahala, meron namang pinagkalooban ng gift of prayer, intercession, healing, church planting, evangelism, miracle, at iba't iba pang mga kaloob. Sa bawat Kristiyano ay at iba pang mga kaloob. Okay. Kailan nagsimula ang charismatic renewal? Kinilala ng maraming historiador na ang charismatic renewal ay ipinanganak noong April 3, 1960. So wala pa tayo niyan, hindi pa tayo pinanganak niyan, no, yung mga parents natin. Noong iulat ng isang Episcopalian priest at sa harapan ng congregation niya sa St. Mark's Episcopalian Church, next slide, sa Van Nuys, California, na tinanggap niya ang kapuspusan ng banal na espiritu. Buhat noon, kumalat na ang charismatic renewal sa iba't ibang Protestant churches at noong 1967, kumalat na ang charismatic renewal sa iba't ibang hanggang sa ngayon ay may mga tinatawag na Catholic charismatic. Taong 1962 naman, noong sinimulang tawaging charismatic ang kilos na ito ng espiritu, isang Lutheran pastor, next slide, isang Lutheran pastor na ang pangalan ay Harold Bredesen ang nagpangalan dito. I'm sorry ha, dami kasi nagpa-pop up sa akin eh. Dami nagme-message. Praise God. Mamaya na kayo ha. Praise God. Hallelujah. Amen. So, si Harold Bredesen, Lutheran pastor, no? Nakaka-bless kasi imposible na mapagkaisa mo yung iba't ibang mga churches. At ako naniniwala ako na hindi ito gawain ng tao, ito po ay gawain ng Panginoon. Ano-ano ang mga ambag ng charismatic renewal sa mga simbahan? Una, next slide. Ayan.
aktibong pagkilos ng banal na espiritu. Amen. So, mas may kamalayan ngayon ang mga churches sa moving presence ng Spirit. Andun yung expectation na may gagawin sa pagtitipon na maaaring makita sa mga spiritual gifts gaya ng anointed preaching, working of miracles, and personal transformation. Yan po ay nakita natin sa Body of Christ at nakakatuwa kasi kung natatandaan ninyo yung 1901 or 1906, 1901 na Azusa Revival, di ba? Okay, number 2, may buhay na pagsamba, no? Talagang andun yung pag nakita ka ng charismatic, ewan ko kung sino yung mga naka-attend ng charismatic, sana hindi lang ako, no? Nung bata pa ako natatandaan ko yan, no? Talagang alive yung kanilang pagsamba. Ang charismatic renewal ang nagdala sa church ng praise and worship na pinamumunuan ng isang band na kadalasan ay masigla ang tugtog o di naman kaya expressive. Mas naging aktibo ang pamamaraan ng pagsamba na makikita sa pagtaas ng kamay, pagsayaw at malayang pagdadasal. Ayan, taas ko lang to. Sige, mag-pop up lang kayo dyan. Okay, next slide. Paglahok ng pangkaraniwang miyembro sa gawain ng church. Alam niyo po ba dati, pastor lang. No, pastor lang, no? Yung leader lang. Pero hindi, nung nagkaroon ng charismatic movement, hindi lang pastor, no, ang naglilingkod ngayon. Pati pangkaraniwang mga miyembro ay pwedeng gampanan ang mga ginagawa ng pastor gaya ng preaching, prayer, visiting the sick at iba pa. Nakilala rin ang charismatic renewal sa pag-usbong ng mga Christian communities at mga prayer meetings na hindi sinimulan ng mga pastor, kundi inumpisahan ng mga ordinaryong Kristiyano. So ano maiisip niyo pag ganyan yung nagkaroon ng ganyang revival, no? Ng ganyang revivals. Maaalala natin yung Book of Acts, tama? So ako naalala ko yung Book of Acts diyan. So next is pagkakaisa ng mga simbahan. Alam niyo, ang hirap, no? Ang hirap talagang kasi yung prayer ni Jesus sa kanyang simbahan, 'di ba? Magkaisa sa John 17. Kung di pa ako nagkakamali, ito po ay naitapik natin, no, sa ating pag-aaral dito. Ito ang isa sa pinakamahalagang ambag ng charismatic renewal. Noong una ay umusbong, nagkaroon ng pagkakaisa ang bawat simbahan at ito ay nakaugat sa isang karanasan, ang kapuspusan ng banal na espiritu. Panglima, panibagong sigla sa pag-evangelize, prayer, at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung di ako nagkakamali, may mga Life in the Spirit seminar pa. No? I don't know kung naabutan po ninyo yun, pero kung kayo po ay kasing age ko na, no? Or nasa 50s, naabutan niyo yan. I'm sure, no? Maalala niyo. Ano ba yung Life in the Spirit seminar, mga ganyan? Ang mga nakaranas ng kilos ng Espiritu ay lalong umalab ang pag-ibig sa kapwa. Mas lalo silang naglingkod para sa iba. Naging maapoy ang kanilang paghayo, pagdidisipulo sa iba, buhay panalangin, at pagdinilay nila sa salita ng Diyos. So, naalala ko yan nung, my younger days, childhood days, and then teenager ako. Nakita ko talaga yung grabe yung dedication ng mga charismatic movement that time. Amen. So, ang gospel renewal or revival ay ang pagpapaintindi. Ang gospel renewal or revival ay ang pagpapatindi pa ng mga ordinaryong bagay na ginagawa ng banal na espiritu. Gaya ng repentance, ayan po sa screen natin, pagsisisi, regeneration, o muling kapanganakan, sanctification o pagpapakabanal, at assurance of salvation o katiyakan
ng kaligtasan. Okay. Amen, mga kapatid. Next slide. Ayan, ang liit kasi dito na mababasa. Ito ay karanasan ng Christian community sa pamamagitan ng mga pangkaraniwang gawain sa iglesia. Tulad ng preaching of the word, pagsamba, paglilingkod, at pagsasama-sama ng kapatiran. Kalakip na nito ang evangelism, discipleship, paglalim sa mga salita ng Diyos, pagkakabahabahagi ng kanyang kaloob o spiritual gifts, paglahok sa ikauunlad ng lipunan at pagtupad sa mga ordinances ni Kristo, gaya ng Lord's Table, yung kaninang ginawa natin yung communion, and then yung water baptism. So itong lahat ng ito ay makikitaan natin sa charismatic renewal na nagsimula noong 1960s. Amen? At dahil dyan, ang ating Revival Sunday ay uh, ay ay isineselebrate natin sapagkat ito ay gawain ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Amen? So, kung ako po ay may katanungan sa inyo about sa Holy Spirit, nakakita na po ba kayo ng titulo ng lupa? Orselyo. O yan. Nasa screen natin, Orselyo. Titulo ng lupa, Orselyo. Natandaan ko nung kabataan ko na naman, no? Yung iba rito sa atin hindi nakaabot ng ganung talagang yung mga yung iba kasi nagko-collect pa nga ng ng selyo. Tapos may mga pen pal, ganyan. Yung selyo kasi pag halimbawa ikaw may susulatang na mahal sa buhay o kaibigan mo, pupunta ka sa post office at ito yung proof mo, yung selyo, na ikaw ay bayad na, that's your security. And of course, yung pag-aari mo, yung sulat na yon na ipapadala mo. Tama po ba? Yung titulo, ganun din ng lupa, no? Alam niyo po, alam niyo po ba na tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen. At tayo ay tinatakan ng banal na espiritu. Naalala ko nung meron kaming kaibigan na merong kung ako nagkakamali, 10 o hanggang 15 hektarya na lupa dyan sa Batangas. At meron silang mga baka, kabayo, ano pa ba, kalabaw. Sa lawak ng kanilang lupain at mga ari at mga hayop, no? Meron silang tinatatak yung initial na name nila ng ang inilalagay nila. At ito po ay nagsisimbolo na kanila yung pag-aari o kanila yung mga hayop. 'Di ba? Kanila yung mga bakahan. So, nung tayo ay nakipag-isa at sumampalataya kay Kristo, tayo ay iniligtas. Ngunit hindi lamang iyon, kundi tayo ay tinatakan ng Santong Espiritu. Ito ay ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Santong Espiritu ang nagsisilbing garantiya o katunayan na tayo ay tunay na pag-aari ng Diyos, tunay na mga anak niya, at tunay na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Naitanong na ba natin sa ating mga sarili, ano nga ba ang katunayan na ako ay naging anak ng Diyos? Paano ako natanggap sa pamilya ng Diyos? Dahil ang pakaramdam natin minsan, tayo ay hindi sigurado na tayo mga anak ng Diyos. Pag nagkakamali tayo, di ba, parang nagkakaroon tayo ng self-pity, nagkakaroon tayo ng ganyang moments, no, nag-iimo tayo. At hindi ganun kasigurado ang katiyakan ng ating kaligtasan. Pero mga kapatid, malinaw sa Ephesians chapter 1 verse 13 na tayo mismo ay tinatakan ng banal na espiritu. Mamaya pa yan. Na tayo ay tinatakan ng banal na espiritu. At kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? Mamaya pa po yan, Lady Len. Tayo ay tinatakan ng Santong Espiritu sa ating mga puso at hindi ito tatak na mabubura o mawawala o masisira ng kaaway. Hindi ito tinta na mabubura o sulat sa papel. Tayo ay tinatakan, pinanahanan ng Santong Espiritu na siyang tatak ng ating kaligtasan at nagpapatunay na tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen? Kaya kung tayo ay
magkakaroon ng actually it's an attack, no? It's spiritual warfare sa ating mind. Resist the enemy, refuse to believe. No, you were sealed by the Holy Spirit. You are God's sons and daughters. Okay? So, ngayon, pinagdiriwang po natin ang 66th anniversary ng Charismatic Renewal at napakasarap pong binitain na tayo po ay tinatakan ng Santong Espiritu. Amen? At ito po yung tatak ng ating kaligtasan. Ayan po yung ating title. Santong Espiritu, tatak ng ating kaligtasan. Basahin po natin ang ating text. Sabi po dyan, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Next slide sa Tagalog. Meron pa pala, 14. Who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Sa Tagalog po, basahin po natin. Sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Praise God. Amen. So, ang Santong Espiritu bilang tatak ng ating kaligtasan. So, number 1, itong babagi ko po, hindi lamang po itong tatlo na to ay masasabi natin na ito lang yung ginawa ng banal na Espiritu, kundi itong isi-share ko ay ilan lamang po sa gawa o kilos ng banal na Espiritu. Number 1, katulad na sinabi ng verse na binasa natin, na tayo po ay tinatakan at ang tatak na ito ay pag-aari, ay tanda na tayo ay pag-aari ng Diyos. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu or Santong Espiritu na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo'y next slide, binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen. So, katulad din sinabi ko kanina, paano natin mapapatunayan na isang bagay na nabili natin na kotse o maring ari-arian o land. Masasabi natin ito kapag meron tayong katibayan na ito ay pag-aari natin. Halimbawa, sa lupa, katulad sinabi ko, dapat meron kang title deed, di ba? Meron kang ganun. Tapos, sa mga baka o hayop, dapat meron kang seal, no, sa kanila ng iyong initial at masasabi mo na iyo yun, no? Kapag naligaw, masasabi mo na, oy, akin to, di ba? Katulad ng sinasabi ko kanina, na-share ko kanina na yung kaibigan namin na may-ari ng napakadaming baka, kabayo at kalabaw. Ganun din naman, mula nung tanggapin natin si Jesus. Amen? Lahat po ba dito tayo ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon natin na tagapagligtas? Nung tinanggap natin siya bilang personal na Panginoon at tagapagligtas, tinatakan tayo ng banal na Espiritu o Santong Espiritu. At ang ating mga katawan ay naging tahanan ng Diyos. Alam niyo, naalala ko nun, talagang nung Charismatic Renewal, naalala ko nun talagang, I don't know, kung naka-attend kayo ng Life in the Spirit seminar. Ngayon kasi, parang yung Life in the Spirit seminar, parang ano siya parang mahahalin tulad siya sa tawag dito, yung overnight prayer meeting, mga ganon, no, na masasabi natin sa panahon natin ngayon. Nagkakaroon ng recollection, ng ganyan. Tapos dito, ang sabi pa dito, yan, retreat, no, masasabi natin. Tapos na-encounter natin si God, di ba? Tapos, naalala ko nung college, na invite kami dito sa
sa mga universities, nakakasama ako. Nakakapag-share kami sa mga colleges. Nagre-retreat, no? Talagang siyempre matatapos na yung yung schooling. Talagang may mga moments na umiiyak ka, mga ganon, papasalamat ka sa Lord, another life, another chapter. Okay. Ngayon, na tayo ay pag-aari ng Diyos at ang Santong Espiritu ay nananahan sa atin, mabibigyan natin ng halaga ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating mga sariling buhay. Ang sabi ng Romans chapter 12, wala po dyan sa slide, no? Pero ang sabi din sa Romans 12 verse 1 and 2, sabi doon, ialay natin yung ating buhay. Amen. Ang ating buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. At magagawa lamang natin ito dahil din sa tulong ng Santong Espiritu. Kaya naman tayo ay magpasakop sa kanyang kalooban, sa kanyang napakagandang plano at wagas na layunin sa bawat isa sa atin. Kaya dapat panampalatayaan natin ito. Ang pananampalataya is isang banal na kakayahan, the gift of faith, no? It is also the works of the Holy Spirit or the gifts of the Holy Spirit. Isang kapangyarihan ng Santong Espiritu at ganap na espiritual na kakayanan at nagbibigay daan sa tao na makilala kung sino si Kristo. Amen? So, naalala ko si Apostle Paul, ang sabi niya, ang dami yung mga letters na naisulat, no, sa New Testament, and yet ang sabi niya, gusto pa rin niyang makilala si Jesus. No, gusto niyang makilala si Jesus. Ganun yung kanyang deeper desire na makilala si Jesus. And I believe that's the work of the Holy Spirit. Amen. Naniniwala, sabi naman ni Luther, no? Sinalamin ni Luther, naniniwala ako na hindi ako sa pamamagitan ng sarili kong katuwiran o lakas makakapanampalataya kay Hesus Kristo na aking Panginoon o makakalapit sa Kanya. Ngunit tinawag ako ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Narinig na liwanagan ako ng Kanyang kaloob at pinabanal at iningatan ako sa tunay na pananampalataya. Amen. So, ito po yung unang sub, and second subdivision is ang Santong Espiritu ang siyang tatak ng ating kaligtasan ay garantiya ng ating mana. Next slide. Sabi ng Ephesians 1, tapos na po yan. Ephesians 1, yan, ang Santong Espiritu ay garantiya ng ating mana. Next. Ephesians 1:13-14, nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya. Ang lalim ng Tagalog. Next slide. Ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari. Alam niyo, pag nagkaroon kayo ng sariling devotion, personal devotion dito, grabe yung marereminish ninyo, no? Sobrang sarap pag-aralan. Ano po ba yung good faith deposit o earnest money? Next slide po. Next slide po. Ito po yung funds. Okay? Funds paid by a home buyer to a seller to demonstrate serious intent to purchase the property. Na ang ibig pong sabihin, anong ibig sabihin? That's your protection or security. Ito po ay security sa seller na nagsasabi na hindi siya magloloko. Di ba? So, yung buyer naman, pwede na ma-refund ang money kapag hindi secure ang financing ng company. Ang seller naman o ang umahawak ng earnest money ay down payment kapag ang buyer ay nag-break ng contract, nag-violate ng terms, or nag-fail to meet certain deadlines, pwede ito ma-profit. Tama po ba sa mga bumibili? No? Yan ang sa mundo, di ba? Tayo, pag bumili tayo sa property na acquire tayo, pag hindi maganda yung kasunduan, pwedeng malagay sa alanganin yung pera mo, di ba? Pero sa Lord, hindi po, di ba? Kasi sayang naman yung down payment mo kapag mag-fail, di ba? Pero kay God, hindi pwede, no? Yan po ang napakagandang balita. Kay God, hindi ganon. Maaring hindi ganon. Hindi maaaring magkamali ang Diyos. Hindi niya i-violate ang kanyang sarili at hindi maaaring mag-fail si God sa atin. Katulad ng aking nasabi na tayo ay tinatakan ng Santong Espiritu na nagpapakilala
na tayo ay pag-aari ng Diyos. Ang presensya ng Santong Espiritu sa ating mga buhay o sa buhay ng isang Kristiyano ay pasimula o down payment ng mas malaking kaluwalhatian na matatanggap natin sa hinaharap at hindi ito maaaring ma-forfeit. Bakit? Because of the sacrificial death of Jesus on the cross. Yun po yung pinagbayad. Amen? Yung blood ni Jesus. And the Holy Spirit, the job of the Holy Spirit is to remind us na tayo ay may mana. Amen? Praise God. At yung Holy Spirit, ito yung dineposit sa atin. At pagdating natin doon sa ating katubusan na makakasama natin sa kingdom, doon natin mararanasan ng tuloy-tuloy yung ating mana. Amen? Imagine mo, no? Ang mana mo yung Holy Spirit. And yun nga, di ba? Naalala ko tuloy yung isa sa pinaghandaan ni Jesus. At ano po yun? Yung mansion, no? Ang dami, praise God. Kaya kung tayo nag-iisip tayo dito, Lord, yung bahay ko, magalapit na ulit magtag-ulan. Guys, isa po sa gawain ng Banal na Espiritu is to remind of who you are. Amen. Una, yung sinabi ko kanina, ikaw ay may tatak ng Banal na Espiritu. Ngayon, meron kang mana. Amen. Remind yourself always, encourage yourself. Walang ibang mag-encourage sa atin. Diba? Minsan nga, yung ating mga mahal sa buhay, i-discourage tayo. Makarinig tayo ng negative, manglulumo na tayo, makakita tayo ng hindi natin magustuhan sa ating mga mahal sa buhay, maaaring sa parents natin, o mga anak natin, o sa mga pamangkin o pinsan natin na expect natin na ito dapat yung gawin, tapos hindi nag-meet yung expectation natin, di ba? Magkakaroon tayo ng sama ng loob o mainis tayo o mapoprostrate tayo. Pero gusto ko pong i-remind kayo that we have the Holy Spirit at yung mana natin. Amen? Praise God. At hindi lang yun. No, pinawalang sala tayo. Katulad ng narinig natin kay Isondra kanina. Pinawalang sala tayo. At dahil doon, ginawa tayong katuwiran ng Panginoon. Ang tingin sa atin ng Lord ay righteous. And that righteousness is the same. Katulad ng katuwiran na meron si Kristo. Kaya nga ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Nandiyan ba sa ano? Sa ano ko? Wala. Sige. Iba na yan. Di ba? Tayo ay bago ng nilalang. Mamaya parang nailagay ko yun, no? Amen. So, tayo ay ginawang katwiran ng Panginoon. Praise God. Next slide. Ayun na yung kanina nilagay natin. Ang Santong Espiritu, natatak ng ating kaligtasan, ang nagbigay, tama ba, sa atin ng bagong buhay. Nagkaroon tayo ng new life. Ayun yung kanina, no? New life. So, bago. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo kung talaga may bagong buhay yan. Ay, wala pa lang katabi. Hindi ko alam kung sino yung nandito sa atin, no? Pero kasama natin ngayon sa gawain ng Panginoon. Pero binigyan tayo ng bagong buhay. Di ba? Bagong buhay. Minsan, pag may bagong buhay, pag nare-remind lang tayo, pag bagong taon ay magbagong buhay. Diba? Pero no, everyday, hindi lang pag maglilipat ng bagong taon, nagkakaroon tayo ng bagong buhay. No, nagkaroon tayo ng bagong buhay at naranasan natin ito sa pamamagitan ng Espiritu nang tayo ay makatanggap sa Kanya. Amen? Basahin po natin yung ating teksto dito. Datapwat, sabi rito, kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. Can we say amen? Praise God. Kung kayo'y tumitira, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sinumay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyong bumuhay na magmuli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang buhay na magmuli kay Kristo Jesus sa mga patay ang magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumira sa inyo. Paulit-ulit, no? Yung Espiritu, inuulit-ulit doon sa verses na tumira sa inyo, na nasa inyo, tumira sa inyo ulit, na nasa inyo. Nasa atin, we have the Holy Spirit. Amen? Hindi po, ito ang isa sa mga wrong concept ng marami sa atin na ang speaking of tongues ay Holy Spirit. Hindi po Holy Spirit ang speaking of tongues.
speaking of tongues is a gift. One of the gifts. Amen? So, kaya hindi natin pwede sabihin na yung kapatid na to hindi nag-speaking in tongues, wala ang Holy Spirit. Hindi. Amen? So, karamihan po yan yung mga first wave and second wave ng movement ng Holy Spirit. Pag pinag-aralan niyo po yung church history, so very, ano sila, very, pag ito yung nag-speak in tongues, walang Holy Spirit. No. Nung napag-aralan pa nila natin, no, yung pagdating ng third wave ng Holy Spirit, na ang tumanggap pala kay Jesus Christ ay may banal na espiritu na. Amen. So sa pag-aaral po natin ng mga susunod, malalaman po natin, yun pala yun. Amen. So another verses, ang sabi rito, maging noong tayo'y mga patay, sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya'y kayo'y naligtas. Next verse, ito yung sinabi natin kanina, kaya't ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. No? Tignan mo nga yung katabi mo. No? Bago ba talaga? Di ba, naging bago na tayo. Di ba, naalala ko dati, nung bago tayo sa gawain, kahit magutom tayo, minsan, I don't know, no? Baka ako lang to, pero minsan, nung talagang, hanggang ngayon naman, pero di ba, minsan, yung pag sobrang puspos na puspos pagka, di ba? Bagong Christian ka lang. Ako, naalala ko to nung college ako. Kahit malate ako, uwi ako ng bahay, walang food, masaya ako. Naapakan ako sa bus. Kasi siksikan, ewan ko lang kung sa time ni Sister Isonra, kasi itong time ng batang to, mayayaman eh. Sa amin, grabe, tulakan, siksikan, sasabit ka talaga. May mga babae nga, nakatayo, nakasabit. Pero nung puspos ako ng espiritu that time, no, talagang kahit maapakan ako, galing ako ng gawain. Diyan ano, sa Shangri-La, no, ma-attend ako sa World for the World. Nagkaroon din dyan sa Shangri-La and then dito sa, tawag dito, sa Heschel. No, talagang kahit gabi, talagang ma-attend ako. Nakaka-bless, no, talagang minsan pag uuwi ako, college ako that time. Minsan, syempre, ang dami namin, 7 kami. Panganay ako, dalawang babae, limang lalaki. Tapos ako yung panganay. Syempre, ako yung gwapo. Hindi, ano, sa dami namin, minsan talaga wala na maiiwan, no? Masaya ka pa din, no? You're blessed kasi kahit na kung ano maabutan mo sa na food na natira, masaya ka. Bakit? Kasi nakakain ka ng spiritual food, di ba? Yung panahon na yon, no, kahit hindi ka kayang, alam mo, naalala ko nun, hindi ka kayang galitin. Walang bahid nagalit. Naalala ko first na walang bahid na inis na makakapanatili sa puso mo. Yung mga panahon na yun, naalala ko yun, eh, no? Tapos first time ko nasabihin ng I love you yung tatay ko. Nung ano ko, nakakilala ko sa Panginoon. Can you imagine, ano? Amen. So naniniwala po ba tayo ng lahat ng nagsuko ay nagkaroon ng bagong buhay? Amen? Hindi kaya ito gawin ng tao, di ba? Ito ay gawain ng Panginoon. Amen. So another thing na gagawin na ginagawa ng banal na espiritu, yung kapangyarihan na labanan yung kasalanan. Next slide. Kasi sa paligid natin, ang daming kasalanan. Di ba? Tayo ngayon ay may kapangyarihan upang labanan ang kasalanan, no? Totoo po yan. Naalala ko nung naging ano po kasi ako, naging aktivista. Grabe yung galit, no? Talagang iniinsa ka sa government. Sobrang galit talaga ako sa government. High school ako hanggang college. Pero walang nakakala nun. Pero yung second brother ko, yan kami, naging aktivista kami. Hanggang dumating yung time na seminar kami sa St. Andrew, ang dami na mga kasama, mga kabataan din. Sa seminar kami sa UP, yan sa Diliman, sa Quezon City, and then last na ano namin yun, parang last meal, may pupuntahan daw kami. So ito na yung may piging, tapos talagang parang bayanihan. Tapos sabi nung nagsasalita, ito na yung ating uling pagkain dito sa Nayon, parang tayo po ay papanik na. Sabi ko, tayo papanik? Hindi niyo ba alam, sabi niya, na ang pinakamataas na pakikibaka ay paghawak ng armas. Sabi ko, ano yun? Napaisip ako. Kasi ang trabaho kasi that time, magdikit ng sticker ng ABB, no? Alex Bongkayo Brigade. Pero hindi ko alam that time na ano pala yun, mga NPA. Kasi
sa theater kami, sa UP, tapos sa theater, di ko alam na New People's Army na pala yung makakasama ko. But praise God, no? Hindi ako nakaakyat ng bundok. Thank God. No? Mariresist natin yung sobrang inis at galit. Kasi nasa atin yung banal na espiritu. Amen? Praise God. Kaya wag na po tayong mainis. Resist po natin yung kasalanan o magalit. Amen? So, pangalawa, ang Santong Espiritu ay nagbabago ng ating salubin at pagtanggap ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, pag binasa mo, pag ikaw ay, pag normal lang, hindi mo talaga siya maunawaan, di ba? May mga times na parang nagbasa ka lang. Pero when you ask the Holy Spirit will enlighten, no? Will illumine every letters, every pages of the Bible. At doon mo makikita na, teka muna, ito ay buhay. The Word of God is alive. Di ba? Teka muna, wala palang imposible sa Panginoon. Buhay pala ang Diyos. Di ba? Doon yung nagkakaroon ng you can leap over the wall. Kapag mayroong mga scriptures, may mga chapters and verses na nabubuhay, nagre-rima sa ating puso, hindi lang sa gawain ng Panginoon dito sa ating Bible studies, kundi sa ibang mga churches din or sa ibang mga messages na kung saan yung mga favorite preachers natin or teachers natin na pinapakinggan natin, kapag napakinggan natin yung anointed preaching ng word, ito ay nabubuhay, nagre-rema, at nagkakaroon tayo ng panibagong sigla at lakas. Amen? Because of the Holy Spirit. Ang Santong Espiritu ang nagbabago ng ating isip, ng ating saloobin sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos na may pag-asa, may pag-asa. Na dati hindi mo maintindihan. Wala na, may pag-asa pa kaya? Sabi dito ng Bible. Pero nung nakialam banal na Espiritu. Amen? So, spiritual knowledge and revealed knowledge. And next, ang Santong Espiritu, ang siyang tatak ng ating kaligtasan ay nagdudulot ng pananampalataya ng ating kaligtasan ay nagdudulot, yes, ng pananampalataya at kaligtasan na lumikha ng nagkakaisang pamilya ng Diyos. Alam niyo po, isa sa panalangin ni Jesus ay yung John 17. Amen po. Ang unang prayer niya, di ba, unang prayer niya sa sarili niya, di ba? Pangalawa, sa mga disciples niya. Sumunod, sa body of Christ. Wow. Ay, yung unang prayer niya pala is yung glory maibalik sa atin. No? The glory that you have given to me is, Lord, sabi ni Jesus sa John 17, I give to them. Diba? Kaya nga, yung death, burial, and resurrection, hindi na natapos. Glorification. No, nagkaroon ng glorification. Redemption, reconciliation, sanctification, and glorification. Kasama tayong pinaupo ng Diyos sa kanan ng Ama. Tignan natin yung sarili natin. Nakasama ng Diyos na pinaupo sa kanan ng Ama. At hindi lang yun. Ang sabi ng Panginoon, hindi lang ikaw, hindi lang tayo, kundi body of Christ. Diba? Kasi pag sinabi marami kasi ngayon, eto po, no, mga exclusivity na churches na, ay, huwag tayo makasama dyan kasi baka kunin yung mga flocks natin dyan. No, dito po sa church natin, dito po sa iglesia natin, you are free. Pero hindi ko po kayo pinamimigay, ano po. Kasi ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Hindi pwedeng masunod yung plano ni Pastor Olan o sino man sa atin dito, sa inyo, sa buhay nyo. Kundi ang nais namin, ang heart ko, ang prayer namin ni Lady Len, ay yung plano ng Diyos ang malakaran natin. Kaya yung bawat isa sa atin dito, I release you into God's plan. Dahil pag yun ang nilakaran natin, amen, matatransfer yung bawat isa sa atin dito ng kapuspusan ng Santong Espiritu. Amen? At naniniwala ako na walang maitataas na personalidad, hindi si Olan, hindi si Len, o sino pa man, kundi si Jesus, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. It's all about our Lord Jesus. Amen po ba? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So sa pagtatapos po ng mensahe na ito, nais ko pong ipaalalang muli na ang bawat isa ng mga, tama yun, yung slide nyo, na ang Santong Espiritu, ang tatak ng ating kaligtasan, amen, ay patunay ng pag-aari, garantiya ng mana, at bagong buhay na biyaya na kaloob ng ating Diyos. Ang Santong Espiritu ang nagbubukas ng
mga kayamanan ng kaharian ng langit. Ang sabi ni Jesus sa kanyang iniwan sa kanyang mga disipulo. At ako'y dadalangin sa Ama. At kayo'y bibigyan niya ng, ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo at sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Santong Espiritu na susuguin ng aking Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay na magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Amen? So we have the Holy Spirit, and the Holy Spirit will remind us and teach us. The Holy Spirit is our great teacher. Amen? Ang Santong Espiritu na siyang tatak ng ating kaligtasan ay isang ganap na kaloob ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagbubukas, amen, na binasa natin kanina. Nagbubukas ng mga kayamanan na kaharian ng langit. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa mga oras na ito. I entrust everyone to your care, Lord. And we ask the Holy Spirit to move in a special way, Lord, sa aming po mga devotion, sa aming mga prayer life, Lord, sa aming Bible readings, Lord, sa aming pong pagkipagniig sa iyo, sa aming pong trabaho, sa aming tahanan, sa aming paglinis ng bahay. Hayaan mo na kausapin kami ng iyong banal na espiritu at wala pong dinadakila na personalidad dito o sino mang tinataas na tao, kundi ikaw lamang aming Panginoong Kristo at ang pagkilos ng banal na espiritu na siyang tatak ng aming kaligtasan. Ama, maraming salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.